So hello mga coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So yun, pasensya na po, ngayon lang ako nakapag content ulit. So yun, sobrang salamat po sa mga nakapanood po ng mga content po natin. Yung last 4 to 5 content natin, napakaganda na naging feedback po nun. So yun, salamat ng marami sa mga nakakapanood at walang sawang pagsuporta po syempre. So ito po yung ating last content. So ito po yun, yan. So napakaganda po na naging feedback o naging outcome po ng content po na yan. So maraming salamat po sa suporta po ninyo mga koys. Yan po itong malaki dun sa ating 1996 na no mint mark. Yun. So yun mga koys, kung meron kayong legit na ganon na barya, so yun, submit po sa atin. So yun, pwede ko po sa inyo bilhin. Yan. So yun, tignan po natin, and kung sa mga nagtatanong kung saan nyo po ako pwedeng submitan po ng barya, so syempre hindi po dito sa ating YT channel. So yun, makakapag-message po kayo dito, and syempre makakapag-like kayo dito, pero hindi po tayo pwedeng mag-submit ng mga pictures po dito. So yun, sa huling part po ng ating video, panoorin po natin at tapusin po natin yung content, na sa ganun po malaman po natin kung saan po natin pwedeng isubmit at kung paano po yung procedure ng pagsasubmit ng barya. So yun, maraming salamat mga koins. Thank you ng marami mga koins. Siyempre, alam niyo po yun, kahit hindi tayo gaanong nakakapaggawa ng content, so yun, nandyan pa rin kayo. So yun mga koins, correct po yun, tama po yun yung nakalagay po sa ating thumbnail. So yun, in this video mga koins, ating talakayin yung masasabi kong hari ng mga NGC natin na nagsisirculate yan. So magbibigay tayo ng price dito, baka sakali makatulong po sa inyo. So yan, huwag natin masyadong patagalin pa. So maraming salamat po mga koins sa inyong suporta. Solid. Salamat po ng marami. So tara, let's go. So hello mga coins, mapagpalang araw po sa atin lahat. So yun, thank you mga coins sa mga nakapanood po ng ating last content. So maraming salamat po. Alam niyo naman po yan, yung mga content natin parang palito yan. Lulubog lilit ako. So yun, medyo busy lang po kasi. And then yun, alam niyo naman po, sinisingit ko lang po itong pagko-content po natin. So yun mga coins, update lang po sa mga coin na may mga added value. So yun, bago tayo mag-proceed po doon, so yan, nais ko lang pong talakayin mga coins yung tanong po ni Bossing. Yan. So ito po yung kanyang katanungan. So ito po. Yan po yung tanong ni Sir John Soriano. So yan, Boss Idol, tanong ko lang, if may reverse 1 po ba na 2012 na 1 piso? So yan mga coins, yung reverse 1 po kasi, so may sinabit po sa atin si Sir. So ito po, yan. So makikita nyo po dyan mga ka-coins, yan. Siya po ay reverse 2. So yan, medyo na confuse po siguro si Bossing about reverse 1 and reverse 2. Sabi ko nga po sa inyo, kung medyo hindi kayo masyadong ganun po ka-familiar, so medyo maano po kayo, malilito po talaga kayo. So yan, may mga karakteristik naman po ang ating mga barya. So medyo mas maganda kung meron kayong konting reference. Gaya nga po ng aking sinasabi, may konti kayong reference para at least pag nagbuo po kayo ng inyong series is hindi kayo mahirapan. So ito po yung example o paghalimbawa po ng ating reverse 1 and reverse 2. So ito po, yan. So makikita nyo po dyan mga coins. So may difference naman po siya. So medyo yan, sinum po natin, and then makikita nyo po yung pinagkaiba po niya. So tignan nyo po yung outer and inner rim po niya. At the same time yung mga script po niya. So yung mga script niya palang mga coins is masasabi nyo na po na malaki po yung difference niya. So unang-una yung titignan dyan is yung 1993
And then yung inner na kanyang cogwheel. Cogwheel po, tingnan nyo rin po. And then yung pinaka inner rim po niya. Yan. So makikita nyo po dyan is malayong malayo po siya. So kung titignan nyo siya na medyo malayo, masasabi mo, and wala kayong comparison, masasabi nyo rin po na baka ito nga yun, die 1 nga to or die 2. Medyo mako-confuse po talaga kayo. Pero pag once nakabisado nyo na po yung die ng barya, so hindi po kayo malilito dyan. So yan. Yan po isang paghalimbawa mga kois ng ating die 1 and die 2. Yan. So para malinaw lang po. And para, yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, mas maganda po kung meron kayong idea. Para pag gawa na po kayo ng sarili nyong series is yun, hindi na po kayo malilito. Yan. So yun mga koisa, sabi ko nga po sa inyo, mas maganda kung meron kayong konting reference. So yun, hindi naman yung konti. So yun mga koisa, sana mabili ko nga po pala yung coin ni Sir Carlo. So may inalok kasi siya sa akin, siguro napanood niya yung mga content po natin. So may inalok sa atin si Bossing. So ito po yung mga bariyang inalok niya sa atin. So ito po. So yan po yung 1996. Makikita niyo naman po is solid param. Solid po siya. And then yung 2007, yan po, nakikita niyo po. And yung 2008. So yan. Take all ko siyang bibilin sa kanya. So sana mabili ko. Sir, benta niyo na sa akin. So yan. And yan, kung sakasakaling maawitan natin sa kanya to, so yun, bili natin. So may nakita rin tayong post na 2008 na sobrang solid. So ganitong mga condition po yung ating hinahanap. So ito po, yan. So makikita nyo dyan mga kois is napakaganda po ng bariyang yan. So yan, 2008 na 25 cents. Yan. So may mga nakita rin po ako na 1995 na napakaganda po. Yan. So ito po. Yan. So ganyan mga koisa, ganyan kondisyon po yung aking hinahanap sa mga lower year. Yan. So kung meron kayong mga gandang coin na lower year na non-magnetic is pag-usapan natin. So yun, sa mga nagtatanong kung saan nyo po ako pwedeng pasahan ng barya. So, syempre, definitely hindi po dito sa ating YouTube channel kasi makakapag-message lang po kayo dito sa ating comment section. Pero hindi po tayo makakapag-submit ng barya. Yan. So, yun, sa huling part po siguro ng ating content. So, ibibigay po natin yung ating FB ulit. Yan. So, lagi naman po natin yan binibigay sa mga content po natin. So yan, marami nagsasabi na tayo daw po ay nagpaparami lang ng views. Alam niyo po kung ganun po yung hangad ko, di sana ibang ano po nung content yung ginagawa po natin. So yun. So sa mga nagsasabi noon, alam niyo naman po, wala naman pong hindi naman po tayo sa mga basher na ganyan. At least napapanood nila yung content natin. Good thing pa rin. Salamat pa rin sa panonood mga basher. So yun, thank you sa mga natin dyan, supporter natin dyan, solid subscriber natin. So yun mga coins, update lang tayo dito sa ating mga, bago tayo pumunta dun sa pinaka-topic, yung sinasabi ko po sa yung hari ng mga NGC. So yun, punta muna tayo dito, update muna tayo dito. Alam niyo naman po, coin review tayo dito and updated pricing. So yun, ito po yung ating yan. So medyo na malabo yung cam natin yan. So yun mga koisa, ito po yung ating NGC na 2017. Pag sinabing 2017 mga koisa, dito po tayo titingin sa year. Ito po yung pinaka year niya. So update price po nito nasa 75 po. Pwede po natin ibenta. Kasi bakit ko nasabi, may bumibili po kasi nito ng Pares. So 2017 na ito nga po NGC, itong 2018 natin na upper mint. Yan, ito po yung upper mint mark. So sa mga nalilito ko, ibig ko sabihin sa upper mint mark na po na yan is ito po. Yan. So yan. Ito po kung mapapansin po ninyo, yung 2018, ito po yung year po niya. And ito po, makikita nyo po dyan yung
Republika ng Pilipinas natin is mag-i-start yung pinaka-R niya dun sa letter I. Yan. So, ito po yun. Yan, isa to sa mga palatandaan natin dito sa ating ito po. Ito po siya. Tukuyin natin. Yan. So, yung ibang 2018 nyo, tignan nyo mabuti mga coins, is hindi siya, sagad siya dito. Parang ganito. So, parang ganito. So, yan. Ganyan po yung pinaka lower mint mo niya. So, ganyan po. So, yung upper mint po natin is ganito po. Dito po mag-i-start si Republika sa letter I. And yung kanyang mint mark is mas higher po ng konti, which is dapat nandito po dapat. So, yan. Ito po. So, yan mga coins update ko lang po. 150 po pares may bumibili po nito sa group. So, yun. Sa mga nagtatanong sa atin, sa ko ba bossing pwedeng ibenta yung aking mga coins? So, ito po sa 2018 upper mint. Ito po yung aking 2018 upper mint. And ito po yung aking 2017. So, medyo konti yung ating 2017. Kasi, nung nagbenta po kasi ako ng set, is ang ginawa ko po mga coins, ang ginawa ko po kasi is pinang previous ko po yung ating 2018. So alam po yan ng mga nakabili po sa atin, pinang previous ko siya 2018 and 2017 para mas madaling ma-pull out yung aking barya na 2005. So sa mga nagtatanong mga coins, ako may value ba o may halaga po ba yung ating 2019 na NGC upper and lower mint mga coins is no added value po yan wala po siyang added value. So yun, kino-collect lang po yan ng mga taong bumubuo po ng frame. But then kung may collector's value po ba yan is wala po. Yan, lilinawin ko po sa content natin, wala po siyang added value. Yan medyo malinaw po, klaro, wala po siyang added value. So, ang may value lang po is yung 2017 natin, 2018 na upper mint mark, and itong mga frosted coin yan. So, ito may mga frosted tayo 2018. So, kung may makikita po kayo na 2019 na frosted, so, definitely, baka medyo kakaiba po yun. Kasi, yung mga 2018 lang po ang frosted. So, maraming variant po yung ating 2018. So, makakita po kayo ng 2019 na frosted. So, alam nyo po ang definition ng frosted mga coins So, ito po. Para medyo hindi kayo malito. So, yan po. Ito po yung frost mga coins Ganito yung frost So, baka isipin nyo ito ay luster. So, hindi po yan luster. So, makikita nyo kagad sa malayo. Para siya nag-yellow. So, yan po yung frost. Yan. Ganyan po yung frost. So, kung medyo bago lang siya, katulad nitong 2019. So, may mga bago kasi nito. Hindi po yun frost So, ganito po yung itsura ng frost mga coins. So, ganyan po yung itsura ng ating frost. Yan. So, baka malito kayo. Huwag kayo malilito dyan. So, yan mga kaisa. Ito, 2017, possible, maging hard to find na rin to. Kasi marami ng kakolektor natin ang halos sumisimot na nito. So, ito siguro, ilang peraso lang sa akin, 6 na peraso. So, ikikip ko na to. So, mas maganda siguro kung dadagdagan siya. Pero kung hindi, ayos lang, goods lang. And yung 2018 natin na upper mint, so makikita nyo medyo tambak ako Then yung mga frosted natin, so yan, medyo marami, madali siya mahanap mga sa circulation. So marami nagsasabi sa atin na mahirap daw hanapin to. So hindi, siguro para sa akin, sa area ko kasi dito sa Cavite is napakadali lang po niyang hanapin. So kung tatambakan kayo ng mga NGC, so mas madali siyang para sa akin, for me. So yun mga guys, punta na tayo dun sa ating topic. So anong coins po ba yung sinasabi ko na hari ng mga NGC? So bago po yan,
balikan nyo po mga guys yung ating Serie 85. So ito po, yan. So tumalakay po yan dun sa ating double head na 10 pesos na NGC. Yan, tumalakay po yan dun. So panoorin nyo po yan, mas maganda, para masasabi nyo po ay tama nga po. Yan. So ito po yung isang sample o paghalimbawa po nung ating coin na two-headed. So ito po. So yan, mataas po yung added value niyan mga guys. It's either pwede niyo po siyang ibenta ng 15k to 10k. 10k to 15k yan. Ganyan po yung possible price niya sa ngayon kasi medyo bumaba siya kasi marami ng collector ang nagbebenta po niyan. So yan ang pinaka pwede yung safest na price na pwede nyo siyang ibenta. So ito may sample video tayo para dyan. So ito po. So yan, makikita nyo ng mga coins is yan, two-headed po yan. So legit po yan mga coins. Gaya nga po na sinasabi ko, yung year po niya is 2014. Yan, 2014 po yan mga coins ha. So yan mga coins, ito po yung barya po ng aking sinasabi na possible o posible po na mahal. So ito po, yan. So kung makikita nyo dyan mga coins is napakalayo po niya sa ating mga barya. So yan, pag nakakita kayo ng mga coins, possible o posibleng umabot yan ng 10k ang isa. Yan, diba nakakashock? 10k po ang isa. Pinaka safest na price na pwede nyong bitawan yan. Yan. So kung makikita nyo dyan mga coins, meron po yan yun sinasabi po natin na security features. Yan. Yung mga nakikita nyo mga dot sa kanyang kanang bahagi. Yan. Sa sign na 1 piso. Kung may makikita nyo dyan, may mga dot siya. So yan po yung nasa 10 pesos natin, and doon sa mga sa 20 pesos natin na may mga security security features kung tawagin. Yan. So yan, nakikita nyo dyan mga coins, is yan po yung NGC. So medyo formal po yung itsura dyan ni Rizal. Yan mga coins, kung meron kayo nyan, pakita nyo sa akin, submit nyo po sa akin kung meron kayo yan. So same po yan ng year nung ating 10 pesos na double headed. So 2014, possible yan po ay isang trial coin yan. So galing po yan ng BSP at hindi lang po natin alam kung paano siya nakalabas sa yun, sa mga kolektor. So paano nagkaroon yung mga ka-kolektor natin ng ganyang barya. Yan. So yun, kung makakakita at makakahan kayo niyan, so isubmit nyo po sa ating FB account. So yan, nakikita nyo mga kaysa, sobrang solid niyang barya na yan. So ganun ang possible, pinaka safest na pwede nyo siyang ibenta, 10k. Yan. So maraming salamat din po sa nagpahiram sa atin ng picture po na yan. So yun, wala pa tayong ganyan kasi yun nga po, gaya nga po na aking sinasabi, bukod sa mahirap siyang hanapin, mahirap din makabili ng ganyan kasi halos ayaw na rin bitawan ng mga collector yan pag once na mabili nila yan. So yun mga coins, kung meron kayong mga ganyan mga coins is keep nyo muna or sabihin nyo sa akin para hanapan natin maganda-gandang buyer. So saan nyo po ba sa akin pwedeng isubmit? So dito po yan. So yan po yung aking personal FB account. So, paano po ba mag-submit dyan sa aking FB account? So, unang-una po, paki-screenshot po ninyo yung inyong comment sa FB, sa YouTube natin. So, paki-screenshot po yung comment. Nasa ganun po, makilala ko po kayo. Kasi most of the time, ang lumalabas po sa name po ninyo is user. So, yun. Makita nyo naman po dyan, yan po yung ating personal FB account. So, mas maganda o much better na makilala ko po kayo. Di po ba? So yan mga guys, ito po yung nag-comment po sa ating last content. So ito po. So maraming salamat po sa pagko-comment po ninyo sa ating mga video. So yun, sa mga solid subscriber po natin yan. So maraming salamat po. Thank you ng marami. And yun, baka sa mga susunod na buwan
gumawa tayo na mas concrete na mga content. So for now siguro yun, gumawa lang po ako ng content gaya nga po na sinabi ko. Yun, ang ganda ng content na nagawa po nung price nung barya din po na ating itinakil. So kung meron kayo nun, yun, sabihin niyo po sa akin or sumali po tayo sa mga group para doon po natin try ibenta yung mga baryan ganun. So yan, thank you mga koy sa pagsuporta po ninyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, so please subscribe to our YouTube channel for more info po sa mga updated pricing ng mga ating mga coins. So yan, kita-kits sa mga susunod na content mga coins, and ingat-ingat po. God bless us all. Bye bye.